Noong April 27, 2026 sa isang tubuhan sa Sitio Lawagon, Barangay West, Negros Occidental, may napansin na kakaiba ang isang 15 years old na binatilyo kasama ang kanyang mga kaibigan. Sa unay, inakala nilang isa lamang itong karaniwang bagay sa tubuhan. Ngunit ng kanilang lapitan, laking gulat nila na matuklasang ito pala ay isang tao. Agad itong iniulat sa pulisya at sa sumunod na investigasyon, napag-alaman ang kanilang nakita ay ang dalagitang na unang inutusan na bumili ng yelo at alak, ngunit hindi na muling nakauwi. Si Rica Grace Simple na mas kilala sa palayaw na Weng ay sinilang noong March 16, 2013 at 13 years old pa lamang. Naninirahan siya kasama ang kanyang pamilya sa Sitio Pag-ulinganan, Barangay Haba, Candoni, Negros Occidental. Anak siya ni Ana at Ricaredo. Isang simpleng pamilyang tahimik na namumuhay sa kanilang komunidad. Ka-graduate lamang niya sa Haba Elementary School sa Candoni, Negros Occidental noong 2025. Kilala si Rica bilang isang matalino at masipag na estudyante na hindi nagpapahuli sa klase. Mataas ang kanyang mga pangarap. Nais niya makapagtapos ng pag-aaral at balang araw ay maging isang guro. Ngunit sa kabila ng kanyang murang edad at maliwanag na kinabukasan, ang kanyang mga pangarap ay tila biglang naputol dahil sa isang trahedyang hindi inaasahan. Noong April 26, 2026, bandang 7:00 ng gabi, inutusan si Rica ng kanyang ama na bumili ng yelo at alak. Ito'y sa isang tindahan na malapit lamang sa kanilang bahay. Tinatahak sa loob ng ilang minuto. Isang simpleng utos sa isang ordinaryong gabi. Ngunit ang tumagal ang kanyang pagpabalik, unti-unting napalitan ng pag-aalala ang katahimikan ng kanilang tahanan. Lumipas ang ilang oras na wala pa rin si Rica, kaya't nagpasya ang kanyang mga magulang na hanapin siya. Nagtungo sila sa tindahan kung saan siya dapat bibili. Ngunit doon nila nalaman ang isang nakakabahalang detalye. Hindi pala siya nakarating doon. Sa puntong iyon, nagsimulang bumigat ang pakiramdam ng kanyang pamilya. Hinanap nila ang dalaga at hindi sila tumigil. Iniisa-isa nila ang mga lugar na maaring puntahan ni Rica at humingi ng tulong sa komunidad. Naglabas din sila ng panawagan sa social media, umaasang may makapansin o makapagbigay ng impormasyon. Habang unti-unting nawawala ang pag-asa, may isang ulat na dumating. May nakakita umano kay Rica noong gabing ito'y nawala, sakay ng isang tricycle papunta sa direksyon ng taniman ng tubo. Dahil dito agad na kumilos ang komunidad, nagbayanihan ng mga residente at nagtulong-tulong upang suyurin ang malalawak at masusukal na bahagi ng tubuhan sa Barangay Haba. Isa itong mahirap at nakakapagod na paghahanap, ngunit pinangahawakan ng lahat ang pag-asang matagpuan si Rica ng ligtas. Gayunpaman sa kabila ng sama-samang pagsisikap at pag-asa, may isang balitang paparating, isang balitang tuluyang magbabago sa lahat. Noong April 27, 2026, bandang 8:00 ng gabi, matapos ang 24 oras na paghahanap, dumating ang isang balitang walang sino man ang handang marinig. Isang 15 years old na binatilyo na si alias Gerald kasama ang kanyang mga kaibigan ang nakakita sa isang eksenang hindi nila malilimutan. Pauwi na sana ang grupo, dala ang pagod mula sa maghapong paghahanap sa dalaga. Nang mapansin nila ang isang bagay sa gitna ng madilim at pasukal na bahagi ng tubuhan. Sa kanilang paglapit, unti-unting nabunyag ang katotohanan. Si Rica na pala iyon, ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na siya gumagalaw. Para sa mga kabataang tulad nila, hindi madaling tanggapin ang ganoong tagpo ang makita ang isang kaibigan sa ganitong kalagayan. Lalo pang naging mabigat ang lahat dahil sila mismo ay kabilang sa mga nagboluntaryong tumulong sa paghahanap. Umaasa silang matatagpuan si Rica ng ligtas. Ngunit hindi nila inakalang sila pala ang unang makakatagpo sa kanya sa ganoong sitwasyon. Sa isang iglap, ang isang simpleng paghahanap ay nauwi sa isang karanasang mag-iiwan ng marka sa kanilang isipan habang buhay. Pagkatapos ng pagkakatuklas, agad na nakatanggap ng tawag ang Candoni Municipal Police Station. Hinggil sa natagpuang labi sa madilim at masukal na bahagi ng tubuhan
sa Sitio Lawagon, Barangay West, Candoni, Negros Occidental. Walang pagkaatubiling rumisponde ang mga otoridad. Pagdating sa lugar, bumungad sa kanila ang isang mabigat na eksena. Ang labi ng dalagitang si Rica. Nakasuot siya ng kulay asul na damit at leggings. Bagamat maayos at buo pa ang kanyang kasuotan, kapansin-pansing bahagya itong nakalihis o nakatanggal. Mayroon ding mga palatandaan ng pananakit sa kanyang ulo at mga marka sa liig at iba't ibang bahagi ng katawan. Sa paligid makikita ang magulong ayos ng taniman. May mga natumbang puno ng tubo na tila nagsasalaysay ng isang pakikipaglaban na naganap sa lugar. Ang mismong lokasyon ay liblib at malayo sa mga kabahayan, napapalibutan ng matataas at siksik na tubo. Dahil dito madilim ang lugar at walang anumang ilaw o CCTV na makakatulong sana sa investigasyon. Sa ganitong sitwasyon, hindi malayong ang gumawa ng krimen ay pamilyar sa lugar at alam kung paano ito pakikinabangan. Ang tahanan nila Rica ay nasa humigit kumulang 4 kilometro lamang ang layo mula sa pinangyarihan. Kilala ang kanyang pamilya bilang tahimik at simpleng namumuhay sa purok. Sa tagal na kanilang paninirahan doon, wala silang naging alitan o anumang isyong pinagsasakutan. Kaya naman sa gitna ng trahedyang ito, nananatiling isang malaking tanong kung sino at bakit nagawa ang ganitong pangyayari sa kanilang anak. Dinala ang labi ni Rica sa Candoni Rural Health Unit kung saan ito sumailalim sa postmortem examination. Batay sa inilabas na ulat, ang sanhi ng kanyang pagkasawi ay isang matinding pinsala sa ulo na dulot ng pagkakatama ng matigas na bagay. Mayroon ding mga sugat at violets sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan, kabilang ang leeg, sikmura at kaliwang hita. Mga detalyeng nagpapakita ng hirap na kanyang dinanas bago ang trahedya. Dahil sa insidenteng ito, hindi maikakaila ang pangamba na bumalot sa buong komunidad. Aminado ang mga otoridad na nagdulot ito ng matinding takot, lalo na sa mga magulang at kabataan na ngayon ay mas naging maingat at nag-aalala para sa kanilang kaligtasan. Sa kabila nito, tiniyak ng mga opisyal na ginagawa nila ang lahat upang matukoy ang responsable at maibigay ang hustisyang nararapat para kay Rica. Nagbigay rin ng agarang tulong ang lokal na pamahalaan sa pamilya ng biktima, kabilang ang mga food pack at pinansyal na suporta, habang inaasikaso ang mga kinakailangang dokumento. Kasabay nito, patuloy ang panawagan sa publiko na makipagtulungan. Anumang impormasyon at anuman kaliit ay maaring maging mahalaga sa pag-usad ng investigasyon. Samantala, walang sinayang na oras ang Candoni Municipal Police Station at agad na nagsagawa ng masusipang investigasyon. Sa tulong ng mga nakalap na pahayag mula sa ilang testigo, nagkaroon ng mahalagang progress ang kaso. Ayon sa kanilang salaysay, may isang lalaki na huling nakitang kasama ni Rica noong gabi ng April 26, 2026. Isang detalyeng posibleng nagsilbing susi sa pagbuo ng kabuuang pangyayari. Bagamat nagkaroon na ng pangalan ng mga otoridad, para sa kanilang person of interest, hindi pa nila ito agad maaring arestuhin dahil sa kakulangan ng matibay na ebidensya. Sa halip, isinailalim nila ito sa masusing surveillance. Maingat na minonitor ang kanyang galaw at mga pinupuntahan habang patuloy silang nangangalap ng mga impormasyong mag-uugnay sa kanya sa krimen. Tahimik ngunit tuloy-tuloy ang kanilang operasyon hanggang sa dumating ang pagkakataong maaari na silang kumilos. Noong gabi ng May 1, 2026 habang nasa ilalim pa rin ng surveillance ang naturang individual, nakakuha ng sapat na dahilan ng mga otoridad upang siya ay arestuhin. Natuklasan kasi na siya ay nagmamay-ari ng isang hindi lisensyadong armas. Dahil dito, agad siyang inaresto sa paglabag sa Republic Act No. 10591. Kinilala ang suspect bilang si alias Kadong, 41 years old, residente rin ng Purok Pag-ulinganan, Barangay Haba, West Candoni, Negros Occidental. Gayunpaman sa puntong iyon, wala pa ring direktang ebidensya ang pulisya na mag-uugnay sa kanya sa pagkasawi ni Rica, maliban na siya ang huling taong nakitang kasama ng biktima. Ngunit sa isang hindi inaasahang pagkakataon, bigla itong nagbitaw ng mga pahayag na ikinagulat ng mga investigador. Sa kanyang sinumpaang salaysay, inamin ng sospek ang kanyang pagkakasangkot sa nangyari kay Rica. Ayon sa kanya, nakita niya si Rica na naglakad mag-isa noong gabing iyon.
Dahil magkakilala sila bilang magkapurok, hindi na nag-alinlangan ang dalagita nang alukin niya itong sumakay sa tricycle at ihatid sa tindahan. Subalit sa halip na sa tindahan, dinala niya ang biktima sa isang madilim at liblib na bahagi ng tubuhan. Doon pinilit niyang ibaba at kinagkad si Rika papasok sa masukal na lugar. Sa gitna ng pangyayari, nanlaban ang dalagita at nagbanta na magsusumbong sa kanyang ama. Isang sandaling tila nagimik siya ng mas malalim na sumunod. Sa takot, inamin ng sospek na doon na niya sinaktan ang dalagita hanggang sa mawalan ito ng malay. Kahit na hindi na ito gumagalaw, kumuha pa umano siya ng matigas na bagay upang tiyaking hindi na siya maipapahamak. Lalo na't kakilala siya ng biktima. Matapos ang insidente, iniwan niya ang lugar at tuluyang umalis. Pitpit ang lihim na kalaunay, mabubunyag din. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya na ng Candoni Municipal Police Station ang sospek habang inihahanda ng mga otoridad ang mga kasong isasampa laban sa kanya. Patuloy ang pagbuo ng ebidensya upang matiyak na mananagot ang may sala sa ilalim ng batas. Kung mapapatunayan ang kanyang pagkakasangkot, mahaharap siya sa mabigat na kasong may kinalaman sa pagkasawi ng biktima. Isang krimeng may katumbas na parusang habang buhay na pagkakakulong o reklusyon perpetwa, lalo na't menor ang nasawi. Bukod pa rito, mahiwalay pa siyang pananagutan sa ilalim ng Republic Act No. 10591 dahil sa bawal na pagmamay-ari ng armas. Sa huli, ang korte pa rin ang magpapasya. Ngunit kung mapapatunayan ang lahat ng ebidensya, malinaw na ang kasong ito ay hindi lamang usapin ng batas, kundi ng hustisya para sa isang buhay na maagang nawala. Sa kabilang banda, naiuwi na ng pamilya ang labi ni Rika sa kanilang tahanan, isang pagbabalik na hindi na kailanman magiging tulad ng dati. Maaring unti-unting makamit ang hustisya sa pag-usad ng kaso, ngunit ang sakit at pangungulila na iniwan ng kanyang pagkawala ay mananatili sa puso't isipan ng kanyang mga mahal sa buhay. Ang sinapit ni Rika ay nagsisilbing isang mabigat na paalala sa lahat ng magulang. Sa mundong puno ng hindi inaasahan, mas mabuting mag-ingat kaysa magsisi sa huli. Walang kapantayang kaligtasan ng mga anak, kaya't hanggat maaari tiyaking hindi sila nag-iisa, lalo na sa gabi. Maging mapagmatsyag, alamin kung nasaan sila at kung sino ang kanilang kasama. Dahil kung minsan, isang iglap lang ang pagitan ng isang karaniwang araw at isang trahedyang hindi na maibabalik. Para kay Rika, naway magsilbi ang kanyang kwento bilang aral sa marami at naway patuloy na manaig ang panawagan para sa hustisya. Ikaw, anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!